Sa dalampasigan, ang mga troso, parang mga palito posporong lumulutang. Sa aking tansya, libo-libo ang bilang ng lahat ng ito. Ito isa sa mga troso na naanod mula sa bundok. At ito talagang kitang-kitang pinutol dahil malinis na malinis ang pagkakaputol nito. Power saw daw ang pinamputol dito. At meron itong marka na letter M. Yun ang palatandaan ng mga logger. Libo-libong mga troso mula sa Sierra Madre. Yan ang nakita namin taong 2004 sa dalampasigan ng General Nakar sa Quezon Province. Ebidensya ng ugat ng trahedya, ang walang habas na pagkalbo ng ating mga kagubatan na nagdudulot ng malawakang landslide at pagbaha at ikinamamatay ng marami. Ang problemang yan hanggang ngayon patuloy nating nararanasan. Kailan kaya tayo magigising? Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Sisihan at siyak kasunod na ang investigasyon. Siguro naman hindi na sila mahihirapan pa dahil narito ang nag-uumapaw na ebidensya, ang mga trosong galing sa mga bundok. Kahapon nagtungo ako sa mga probinsya ng Aurora at Quezon upang subukang matukoy ang ugat ng trahedya. Sa boundary pa lang ng Nueva Ecija at Aurora sa bundok Sierra Madre, malinaw na kung sino ang salarin. Pagtawid ng bundok, ang bayan ng Tinggalan sa Aurora. Maliit lang ito, nasa paanan ng bundok at nakaharap sa Pacific Ocean. Kitang-kita ang malaking uka o landslide sa bundok na naging sanhi ng sakuna sa patag. Maraming tapyas ang bundok. Mahirap masabi kung ito'y mga bagong landslide o mga pinagtrosohan. Sa dalampasigan, ang mga troso, parang mga palito posporong lumulutang. Sa aking tansya, libo-libo ang bilang ng lahat ng ito. Bumaba kami sa damuhan sa tabi ng dagat. Pamplona ang tawag sa barangay na ito, sa bayan ng General Nakar. Bungad sa amin ang mga taga rito. Gutom na raw sila, wala nang makain. Kasi matanda kumain, nang hindi kumain. Ang nakakaawa doon, yung mga bata na humihingi ng pagkain, wala nang mabigay na magulang. Ano pong kinakain niyo sa ngayon? Ay, yung makabuting kahoy. Sige pa, liho kayo. Kukunti lang ho dahil hindi ho kayang ilipat ho. Ibinahagi namin sa kanila ang dala naming konting tulong. Nakakarating ho yung kapuso dito. Sa tabi ng dagat ko nakita ng malapitan ang mga troso. Itinuro sa akin ni Mang Jackie ang mga salarin, mga magtutroso na nag-iwan pa ng marka sa mga trosong pinutol nila. Saan ho yung marka ng lager, Ma? CA.
Pero usually ho yung mga nagtutroso, ganyan. Oo, kasi pag pinutol nila, tinatatakan nila ang pangalan ng trosong naputol na nila. Ah, ganon. Para may pananda sila ang pangalan nila. Letrang C at A ang nasa unang troso. Ito naman, letter M naman yon. Ito isa sa mga troso na naanod mula sa bundok. At ito talagang kitang-kitang pinutol dahil malinis na malinis ang pagkakaputol nito. Power saw daw ang pinamputol dito. At meron itong marka na letter M. Yun ang palatandaan ng mga logger. Kung sino man ang mga walang habas na pumutol sa mga trosong ito, sana makonsensya. Lalo pat napakaraming maliliit na puno ring natangay. Hindi bangat sa pagbagsak ng isa lamang na puno sa gubat, marami ang nadadamay. It was about 11:30 in the afternoon. Dapat matandaan natin ang nangyari sa Ormoc noong 1991. 8,000 ang namatay doon nung dumausdos din ang bundok. Ang pagkakalburi ng mga ito para gawing hasyenda ng tubo ang nakitang dahilan. Isang trahedyang katulad din ito ng nangyari sa Southern Leyte noong lamang nakarang taon. Bumigay ang bundok na dati mga gubat na ginawang taniman naman ng nyog. Natabunan ang maraming mga bahay at buhay. Ngayon ngay na ulit muli ang mga bangungot ng nakaraan, ang delubyo ng lupa at baha sa Central at Southern Luzon. Sa pananaliksik ng GMA News Research, marami-raming logging companies ang pinayagan ng gobyerno na magtroso sa Aurora, Quezon, Nueva Ecija, gayon din sa Isabela at Quirino. Binigyan sila ng mga tinatawag na TLA o Timber Licensing Agreement at IFMA o Industrial Forest Management Agreement. Ito ang logging o pagtutroso na legal. Pero hindi kaila sa mga tao sa mga lugar na ito na bukod sa legal, laganap din ang illegal logging. Si Mang Rudy, hindi niya tunay na pangalan, aminadong illegal logger. Ang pinakikisamahan namin, Coast Guard, Police, PC, DNR, tsaka NPA. Pare-pareho sila na, kumbaga, ay nagkukuhan kami ng SOP para walang gulo. Ano yung SOP? Ano yung pakikisama? Special Operation Payment. 50 taon daw siya nag-illegal logging. Kung paano siya tumagal sa ganitong klase ng illegal na hanap buhay, simple lang ang sikreto. Lagay dito, lagay doon. Sa DNR, 1.5. Sa Police, 1.5. Sa PC, 1.5. Sa Coast Guard, 1.5. Plus the non-uniform. Small time mang maituturing ang illegal logging. Malaki ang pinsalang na idudulot nito. Small time in the sense that 2, 3, or 5 people go to the mountains with their carabaos and haul out logs. Kaya lang nagiging malakihan dahil sa dami ng mga tao na nagpupunta doon at namumutol dahil itong hanap buhay nila. Kailangang bantayan ang mga puno at gubat. Forest ranger ang tawag sa mga tulad ni Angelito Bayer. Diba, mahirap buhay ang nakataya dyan dahil halos doon tinututukan ng baril, nahabol ng taga, naranasan ko na yan. Sakop ni Angelito ang National Park sa probinsya ng Quezon. Idineklara na itong protected area ng DENR, off-limit sa pagtuturso, legal man o illegal pa. Ang kaso, masyadong malawak ang lugar na ito para sa iilang forest ranger. Iisa para sa mahigit 3,000 ektarya ng gubat. Ang Pilipinas pa naman ang isa sa mga sobrang biniyayaan ng Diyos ng napakaganda at napakayamang kalikasan. Isa tayo sa mga nangunguna pagdating sa biodiversity o pinakamaraming uri ng hayop at halaman. Pero isa na rin tayo ngayon sa mga nangunguna sa listahan ng mga tinatawag na environmental hotspot sa buong mundo. Mabilis kasing nauubos ang ating mga likas yaman. Dahil wala na nga po tayong gubat, ang ating pong forest cover, yung pong ating tinatawag na remaining forest cover, na primary, yung ibig sabihin, nandyan na nung araw pa. Wala po talaga tayong choice, kundi ipatigil
ang pagpuputol po ng kahoy, dyan po sa ating mga kagubatan. Yan po yung total lagban. Wala na po dapat binibigyan ng permiso na magputol pa doon po sa ating mga forest land. Nakakaiyak, nakapanlulumo ang larawan ng mga naanod at nasayang na puno. Siguro nga'y kailangan natin itong paulit-ulit na makita upang magising sa masaklap na katotohanan at matuto ng leksyon.